Pero paano nga ba napunta sa buhay ni Jefferson si Putol? Putol! Nakita ko po siya sa tabing kalsada. Birthday ko po nung araw na yon, bibili lang po sana ako ng pagkain. Ang dami niya pong galis noon, tapos malnourished din po siya. Nahihirapan maglakad, kaya pala putol ang isang niyang paa. Naawa ako, hinintuan ko siya, hanggang sa nirescue ko siya. Hindi raw agad sumama si Putol noon dahil mukhang takot pa ito at walang tiwala sa tao. Ang ginawa ko po, binigyan ko siya ng pagkain, nilagay ko sa cage para po matrap ko siya at ma-rescue. Dinala ko si Putol sa vet para mapatingnan sa doktor kung bakit putol ang isa niyang paa. Ang sabi naman ng vet ay inborn daw po. Kapag pilay ang aso, pwede itong sprain, muscle strain o naipit na nerve. Kaya mahalagang obserbahan muna bago kumilos at bigyan ng anuman lunas. Abo kagad sa'yo, Kuya Kim. Matapos ang ilang araw na pag-aaruga ni Jefferson, napalagay na raw ang loob ni Putol sa kanya. Nagtiwala po siya sa akin kasi siguro naramdaman niya na mapagmahal ako sa mga katulad niya at naramdaman niya po talaga yung pagmamahal at pag-aalaga. Usually, lalo na pag yung mga stray natin may trauma, syempre hindi natin alam kung ano yung past nila. So, ang approach dyan palagi is dahan-dahan. Gradual process yan. So, unti-unti mong kukunin yung loob niya. Tapos, ayun, makikita naman dun sa video na naging maamo nga sa kanya. So, continuous na positive interaction palagi. Putol! Excited na ba kayo makita ang mga pagbabago kay Putol? Teka lang daw dahil nag-aayos pa siya. Sige lang Putol, just take your time. Pakilala na muna namin ang isa pang one-of-a-kind doggy sa buhay ni Jefferson. Siya naman si Pikit o Kit-Kit na siyang palayaw ni Jefferson sa kanya. Maliit pa lamang daw si Kit-Kit nang ma-rescue niya at tulad ni Putol, may kapansanan din. Pinanganak si Kit-Kit ng walang mga mata. Si Kit-Kit po, may higit 1 taon na rin po sa akin. Tuta po siya na inabandon na sa tabing kalsada din. Bulag po siya, yung dalawa niyang mata hindi po nakakakita. Si Kit-Kit nga raw ang pinakamalambing sa kanyang mga aso. Wala man siyang paningin, pero nararamdaman niya na sobra-sobra yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit na walang paningin si Kit-Kit, hindi ibig sabihin ay limitado ang kanyang mundo. Actually, mas malawak pa nga. Kasi si Kit-Kit, naka-superpower mode palagi. Gamit niya ang isa sa pinakamalakas na kakayahan ng mga aso, ang kanilang pang-amoy.